i-share sa inyo about depression, anxiety, emotional abuse na na-experience ko. At gusto ko kasi nung nagkasakit ako ng ganyan, walang nag-aalaga sa akin, kundi sarili ko lang. Sarili ko lang talaga ang tinulungan ko. Tinulungan ko ang sarili kong gumaling ako. At siguro nakatulong sa akin si YouTube. Doon sa, para unti-unti akong gumaling. Dahil nga, nag-start ako sa vlog ko ay nagpapagaling ako ng stress, depression ko, anxiety. At napakaswerte ko kasi unti-unti nang umayos yung boses ko. Dati kasi hindi ako makapagsalita ng matagal o maayos kasi hinahabol ko yung hininga ko. Gawa nung sa sakit ko sa stress, depression, anxiety. Kasi kapag may sakit ka kasing stress, depression, anxiety, doon papasok yung acid, GERD, tsaka heartburn. Papasok yun guys. So ngayon nahihirapan kang huminga. Dahil tapos bloated na yung tiyan mo kasi bumabara yung pagkain mo, umaakit pataas. Kasi doon, kapag nagano kayo, dapat talagang gagalitin o huwag yung gawa na masama sa ang kapwa nyo or isa sa pamilya nyo. Huwag nyo siyang hayaan na magalit o ma-stress. Dahil kapag hinayaan nyo ma-stress, mas lalaki ang gastos. Mas malaki ang problema. Kasi lagi siyang magiging magagalitin. At lagi siyang iiyak at magkukulong. At hindi siya healthy at maraming sakit na lalabas sa kanya. So dapat talaga, kung isa sa pamilya nyo ay may sakit, tutulungan nyo. Ipasyal nyo siya. Mag-shopping po kayo at mag-walking. At kumain sa labas. Bigyan nyo po siya ng full attention yung taong yung isa sa pamilya nyo na may pinagdadaanan ng stress, depression. Pasasayahin nyo siya sa pamamagitan ng pamamasyal, shopping, or kung ano pa, mag-isip po kayo ng mga paraan. Kasi ako, wala akong, basta, ang ano lang, parang nabawasan yung stress ko dahil na-meet ko yung kaibigan ko. At nailabas ko yung sama ng loob ko. So, ayaw ko sana umiyak pero sorry, hindi ako iyak. Lumabas kami din. Hindi ko maikwento lahat kasi pati siya nai-stress, yung kaibigan ko. Hindi ko maikwento lahat sa kanyang problema ko. Kasi patong-patong na. Kasi ulit-ulit na depresyon. Simula yung major na depression at 2014-15 hanggang 2024 paulit-ulit. Kaya dapat talaga, please lang, kung may mga taong umaangat, huwag na kayong mainggit. At huwag nyo nang siraan, at huwag nyo nang gawa na kasalanan. At huwag nyo nang, at maging masaya na lang kayo kung may mga taong gano'n, diba? Na umasenso siya dahil sa pawis niya, dahil sa pagsisipag niya, dahil sa sarili niyang abilidad. Dapat sana masaya tayo ganun. Ganun lang dapat, maging enjoy. O pwede naman pag-usapan yan kung pwedeng tulungan ka para umasenso ka din ganyan. Pero sa akin talaga, nung nangyari yun, ay wala, binigay ko lahat, walang natira sa akin. Tapos, yung mga hinihingian ko pa ng tulong para lang masolve yung problema ko tuluyan, nagbigay din sa akin ng stress, depression, anxiety, na akala ko silang tutulong sa akin. Sana i-share sa inyo about depression, anxiety, emotional abuse na na-experience ko. At gusto ko kasi nung nagkasakit ako ng ganyan, walang nag-aalaga sa akin, kundi sarili ko lang. Sarili ko lang talaga ang tinulungan ko. Tinulungan ko ang sarili kong gumaling ako. At siguro nakatulong sa akin si YouTube. Doon sa, para unti-unti akong gumaling. Dahil nga, nag-start ako sa vlog ko ay nagpapagaling ako ng
stress, depression ko, anxiety. At napakaswerte ko kasi unti-unti nang umayos yung boses ko. Dati kasi hindi ako makapagsalita ng matagal o maayos kasi hinahabol ko yung hininga ko. Gawa nung sa sakit ko sa stress, depression, anxiety. Kasi kapag may sakit ka kasing stress, depression, anxiety, doon papasok yung acid, GERD, tsaka heartburn. Papasok yun guys. So ngayon nahihirapan kang huminga. Dahil tapos bloated na yung tiyan mo kasi bumabara yung pagkain mo, umaakit pataas. Kasi doon, kapag nagano kayo, dapat talagang gagalitin o huwag yung gawa na masama sa ang kapwa nyo or isa sa pamilya nyo. Huwag nyo siyang hayaan na magalit o ma-stress. Dahil kapag hinayaan nyo ma-stress, mas lalaki ang gastos. Mas malaki ang problema. Kasi lagi siyang magiging magagalitin. At lagi siyang iiyak at magkukulong. At hindi siya healthy. At maraming sakit na lalabas sa kanya. So dapat talaga, kung isa sa pamilya nyo ay may sakit, tutulungan nyo. Ipasyal nyo siya. Mag-shopping po kayo. At mag-walking. At kumain sa labas. Bigyan nyo po siya ng full attention yung taong yung isa sa pamilya niyo na may pinagdadaanan ng stress, depression. Pasasayahin niyo siya sa pamamagitan ng pamamasyal, shopping, or kung ano pa, mag-isip po kayo ng mga paraan. Kasi ako, wala akong, basta, ang ano lang, parang nabawasan yung stress ko dahil na-meet ko yung kaibigan ko. At nailabas ko yung sama ng loob ko. So, ayaw ko sana umiyak pero sorry, hindi ako iyak. Lumabas kami din. Hindi ko maikwento lahat kasi pati siya nai-stress. Yung kaibigan ko, hindi ko maikwento lahat sa kanyang problema ko. Kasi patong-patong na. Kasi paulit-ulit na depresyon. Simula yung major na depression at 2014-15 hanggang 2024 paulit-ulit. Kaya dapat talaga, please lang, kung may mga taong umaangat, huwag na kayong mainggit. At huwag nyo nang siraan, at huwag nyo nang gawa na kasalanan. At huwag nyo nang, at maging masaya na lang kayo kung may mga taong gano'n, diba? Na umasenso siya dahil sa pawis niya, dahil sa pagsisipag niya, dahil sa sarili niyang abilidad. Dapat sana masaya tayo ganun. Ganun lang dapat, maging enjoy. O pwede naman pag-usapan yan kung pwedeng tulungan ka para umasenso ka din ganyan. Pero sa akin talaga, nung nangyari yun, ay wala, binigay ko lahat, walang natira sa akin. Tapos, yung mga hinihingian ko pa ng tulong para lang masolve yung problema ko tuluyan, nagbigay din sa akin ng stress, depression, anxiety, na akala ko silang tutulong sa akin. Sana